Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Welcome po sa ating gawain nilaylangin ngayong pong araw ng Pentecostes. Tayo po ay sandaling manalangin. Banal at dakila naming Diyos, patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan. Samahan niyo po kami sa linggong ito, sa mga sandaling ito, ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga tenga at patuloy naming marinig ang iyong tinig. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang kami tumanggap ng mga panibagong kapahayagan na magpapatibay ng aming pananampalataya at magsasakongkreto ng aming pagmiministeryo at pagmimisyon sa nagbabagong panahong ito. Dalangin naming abutin mo ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa gawain ito ng iyong mapagpala, naghihimala, nagliligtas at nagpapalayang mga kamay. Igawad niyo po sa amin ang iyong pag-iingat at patuloy, O Diyos, madama at maranasan namin ng presensya ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos sa araw na ito ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 20, mga talata 11 hanggang 23. John chapter 20 verses 19 to 23. At ito po ang ating masusumpungan. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Ipagkaloob niya po sa atin ang karunungan at kaunawaan. Amen. Ang araw po ng Pentecostes ay araw po ng pagbaba ng banal na Espiritu, ang ipinangako ng ating nabuhay na Kristo, ang Panginoon Jesucristo, sa kanyang mga alagad. Ito rin po ang pasimula ng unang iglesia sa kanyang pagmimisyon. Ang binasa po nating teksto sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Juan ay tinatawag po ng mga scholars na creation story according to St. John. Sapagkat kung papaano po nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, hiningahan niya, ganon din po yung makikita natin sa mga talatang ito. Hiningahan ng nabuhay na Kristo ang kanyang mga alagad. At sila'y nabuhayan. Sila po ay nagkaroon muli ng panibagong pag-asa. Binuksan ng Panginoon ang pintuan na kanilang pinagtitipunan upang sabihin sa kanila na hindi dapat doon magtapos ang buhay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, kundi dapat po ay ipinagpapatuloy ito ng mga alagad. Ipinagpapatuloy natin sa panahon natin ngayon. Ang
ibinigay po ng nabuhay na Kristo na Espiritu Santo ay siya rin pong Espiritu ng Diyos na binabanggit sa Genesis chapter 1, kung saan inilikha ng Diyos ang langit at lupa, kung saan po wala pang anyo, wala pang hugis ang lupa. Ang sabi po doon, umibabaw po ang Espiritu ng Diyos. At nung nagwika na po ang Panginoon Diyos na magkaroon ng liwanag at nilikha na po niya ang lahat, nagkaroon po ng kaayusan. Ang Espiritu na ibinibigay sa mga alagad. Ang Espiritu na sumasa atin sa ating pagmimisyon ay yun din pong Espiritu na yon na siyang nagbigay ng kaayusan sa buong sangnilikha. Ito rin po yung Espiritu sa Genesis chapter 2. Nang hiningahan ng Diyos ang tao, nagkaroon po ng buhay ang tao. Yung pong Espiritu na sumasa atin ay Espiritu ng kaayusan at buhay. At ito rin po yung Espiritu na binabanggit ng Panginoon Jesucristo sa Luke chapter 4 verses 18 to 19. Nang sabihin niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Hinirang niya ako upang tumugon sa pangangailangan ng mga dukha, upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, upang bigyan ng paningin ang mga bulag, upang ipahayag sa mga bihag at inaapi na sila'y lalaya, at upang ipagkaloob, upang ipahayag ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Yung dakilang paglaya, yung dakilang jubilee na tinatawag po sa banal na kasulatan, kung saan ang mga alipin ay lalaya, kung saan ang buong sangnilikha ay makakasumpong ng kaligtasan at kasaganahan. Ito po ang banal na spirito na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isang nananalig at sumusunod sa Kanya ng tapat. Ito rin po sa araw na ito ang Espiritu na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Meron pong 4 na bagay na ginagawa ang Espiritu na ito sa ating kapanahunan ngayon, bukod po sa ating mga binanggit. Nakita po natin sa mga talata na ating binasa na una po, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, sinusugo ko kayo, kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo ko kayo ngayon. Binibigyan po tayo ng banal na spirito ng purpose. Purpose. Nung una po, ang naghahari sa mga alagad ay takot, pangamba. Sila po'y nagkakatipon sa silid at hindi na po nila alam kung ano pa ang kanilang gagawin. Ano ba ang magiging itsura o kahihinatnan ng kanilang buhay sa hinaharap. Punong-puno po ng question. Subalit nung dumating ang Panginoon Hesus at hiningahan sila at natanggap nila ang Espiritu ng nabuhay na Kristo, mga kapatid, nagkaroon sila ng panibagong layunin sa buhay, panibagong direksyon, yung rason ng kanilang pag-iral, yung dahilan kung bakit tayo iglesia, bakit itinatag ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, para tayo ay humayo at gawin din natin kung ano po ang ministeryo at misyon ng ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa po, ang banal na spirito ay nagbibigay po ng passion. Muli pong sumigla, muli pong nagkaroon ng buhay, nagkaroon po ng marubdob na hangarin at masidhing damdamin ng mga alagad noong tinanggap nila ang banal na spirito. Ito po yung nagpapalakas sa kanila, nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon upang magpatuloy sa misyon, anuman ang hamon na dumating o kaharapin nila sa kanilang daraanan. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid,
bukod po sa layunin o purpose, mahalaga po yung passion. Sapagkat kung meron tayong purpose at wala namang passion, baliwala rin po, hindi natin maaabot yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Pero dahil sa banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, siya nga po yung paraklit o parakletos sa New Testament, yung nag-e-encourage sa atin para patuloy nating isagawa ang ating misyon. Pangatlo po, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu maging people-oriented. Sapagkat ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung paano sinugo ako ng Panginoon Diyos, sinusugo ko naman kayo ngayon. Kinukomisyon tayo. Pinapahayo tayo. Pinapalabas tayo sa ating mga lugar o silid ng pagkatakot, ng pangamba, ng pag-aalinlangan, ng limitasyon, ng kawalan, ng malinaw na tunguhin sa buhay. Tayo po'y kinakalagan sa ating mga tanikala na pumipigil sa atin para tayo'y magmisyon, para makisalamuha sa mga tao, para lumubog sa mga tao, para dalhin ang mabuting balita sa mga masa, sa mga may hirap sa abat dukha kung papaanong ginawa ito ng ating Panginoon Jesucristo. At panghuli, mga kapatid, ang banal na espiritong ito ang siyang patuloy na nagbibigay, nagpapalakas sa mga alagad upang sa pagiging people-oriented ay atin ding gawin ang ministeryo ni Jesus, ministeryo ng kapayapaan. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. 2 beses po sinabi yun. Hindi lang yun personal na kapayapaan. Ito po ay kapayapaang nakabatay sa katarungan. Kung paano sinabi ni Jesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon upang tumugon sa daing ng mga dukha, upang ipangaral sa mga may hirap ang mabuting balita, upang bigyan ng paningin ang mga bulag, upang palayain ang mga bihag at inaapi, at upang ipahayag ang pagdating ng Panginoon. Yun din po ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa po natin ito. Yung kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Kapayapaan kung saan umiiral ang pag-ibig, ang katarungan, ang katotohanan, ang pagkakapantay-pantay, ang kalayaan. O yung tinatawag po na shalom. Yung kabuang pag-iral ng kapayapaan sa iba't ibang larangan at antas ng buhay. Yung kabuang pag-unlad ng tao at ng sangnilikha. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya humayo tayo, gawin natin yan sa iba't ibang kaparaanan kahit sa panahon ng pandemya. Ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng purpose, ng passion, tinutulungan tayong maging people-oriented at ginagawa tayo hindi lamang peacekeepers, kundi peacemakers. Nawa tanggapin din natin ang banal na Espiritu na ibinigay sa unang alagad, sa unang iglesia, ngayon at sa araw-araw ng ating buhay. Kapayapaan ang sumaating lahat. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Salamat po dakila naming Diyos sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng purpose, ng passion. Tinutulungan kami maging people-oriented at ginagawa po kaming peace advocates katulad ni Jesus Christ na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po Panginoon dahil Ikaw nagbibigay sa amin ng katatagan ng pananampalataya, ng katiwasayan ng kalooban. Ikaw nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng tapang, katulad ng ginawa mo sa unang alagad. Salamat hindi mo kami kailanman iniwan, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami hinahayaang mangulila, hindi mo kami inaabandona, Panginoon.
sa lahat ng kondisyon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Patuloy niyo pong pagalingin ang aming bansa, pagalingin ang buong mundo sa sakit na COVID-19 pandemic. Patuloy, O Diyos, na Ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maipahayag namin kahit sa gitna ng pandemya, sa gitna ng krisis na ito na amin nararanasan, ng iyong mabuting balita para po sa mga dukha, para sa mga inaapi at pinagsasamantalahan, upang patuloy nga pong maranasan ng lahat ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa iyo namin, Panginoon, binabalik lahat ng papuri at pasasalamat. At kung meron pa pong iba pang mga kahilingan at pasasalamat ang iyong mga anak sa araw na ito, sa mga sandaling ito, Panginoon naming Diyos, dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin at patuloy, Panginoon Diyos, igawad ang iyong bendisyon sa bawat isa sa amin. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Diyos sa kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lahat-lahat ng kailangan ninyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.